Ako po si Private Ezekiel Gel Diaz, 974866, Infantry, Philippine Army. Currently assigned here at 1st SRB, FSRR, Philippine Army, at Carmen, North Cotabato, and nakatira doon sa Camp Texon, San Miguel, Bulacan, anak ni retired Master Sergeant Lorenzo Diaz, and kapatid ng yumaong late Sergeant Mark Dennis Diaz. At may kapatid na officer, Second Lieutenant Asa Joy Diaz. Panglima. Kwento ng buhay ko, bakit ako nagsundalo. Bakit pinili mo pa rin sundalo? Sabi ng iba, it runs in the blood. Nagkaroon ako ng determinasyon, naging inspirasyon sa akin ng aking magulang, si Master Diaz. Namulat ako sa military discipline. Although, nung civilian pa ako is naririnig ko pa lang siya. Then, nagkaroon ako ng idea na encourage ako, na curious ako kung ano nga ba ang training sa loob ng kampo. Isang malaking bakit umuwi ang father ko ng late. Minsan hindi na siya nakaka-attend sa family occasions namin. Kung mga mahalagang pangyayari sa family namin. Na-curious ako nung mga panahong iyon. Then, natanong ko sa sarili ko, gugustuhin ko rin bang maranasan yung nararanasan ng aking magulang? Isa yun sa mga naging wise kung bakit ako nagsundalo. Gaano kahirap po? Mahirap ba talaga kung magkaroon ng isang sundalo? Mahirap. Dahil lumaki ako sa kampo at yung father ko nung time nila, sobrang hirap nang naranasan niya na training. Minsan, nadadala niya na sa amin yung pagiging mainit ang ulo dahil pagod sa training. Pero nandun pa din yung control sa kanyang kung paano niya i-handle yung mga anak niya, kami, yung pamilya niya, regardless ng pagiging instructor niya sa loob ng kampo. Anong buhay mo nung Naranasan ko noon is yung sa pamilya namin, 6 kami na magkakapatid. Panglima po ako. Panglima ako, ang bunso sa babae din. Ang hirap dahil yung mother ko lang yung lagi namin kasama sa bahay. Yung father ko palaging wala dahil sa kanyang trabaho. Sa trabaho na kailangan niyang gampanan sa loob ng kampo. At yung mga sacrifices din ng parents namin sa aming pamilya nila, sa aming pamilya. At yung, minsan, bakit matatanong ko sa sarili ko, bakit hindi yung father ko, hindi niya ma-attendan yung mga gatherings namin sa school na kailangan ng family, ng parents, ng ganyan. Nakakapagtaka lang yung mga bagay. So, sa tingin mo, ano Minsan, naibigay ni Papa lahat ng pangangailangan namin. Hindi siya nagkulang sa pagmamahal, sa sustento. Sa oras minsan nagkulang pero binabawi niya yun kapag nakauwi na siya sa bahay. Nung bata ka pa, sumagi ba sa isip mo na susundin ko yung magulang mo yun? O iba yung gusto mo? Never sumagi sa utak na sundan ko yung yapak ng magulang ko. Unless nung nagkakaedad na ako, yun po. Bakit ano ba pangarap mo natin? Yung sinusulat mo? I want to be, pangarap ko dati maging business manager, ganyan. So, hindi yung sundalo, yung sumunod sa father. Yes po. Nung nag-aaral ka na ng high school na po talaga. Okay. Hindi na po. High school. Old curriculum. Sa financial, minsan, hindi pala minsan.
madalas nagigipit kasi kami gawa noong panahon na yun, maliit pa yung value ng pera at sunod-sunod kami na magkakapatid, meron ng college, tapos marami pa kaming lahat kami nag-aaral. Paano ka tumiskarte? Paano po ako dumiskarte sa panahong iyon? Sa pagtitipid. Sa pagtitipid. Doon kami doon kami tinuruan ng magulang namin yung pahalagahan yung kada piso. Naramdaman mo rin ba yung kahirapan kahit sundalo yung Hmm. magulang mo noon? O hindi naman kahirapan, hindi siya enough para sa family na. Yes po, naramdaman po ng naming magkakapatid, naming pamilya. Kagaya ng papasok kami sa school, maglakad pa kami simula bahay namin hanggang gate ng kampo dahil sa sasakyan, walang sasakyan, kailangan pa namin lakarin yun. Minsan, pag kukulangan na rin kami sa baon, ginagawa namin, magbabaon kami ng pack-up lunch. Tapos sa pagmimerienda, Okay, after nun nag-college ka. college, Ano yung tinatapos mo? tourism management. Bakit yun? Tourism management, ang una kong choice nun mag-criminology, pero dahil walang ino-offer yung school ng AMA sa Gapan, tourism ang napusuan ko na kuhaning So, kurso. natapos mo yun. Yes po. After nung mag-graduate ka ng tourism, ano yung ginawa mo? At year back 2020, pagsabog ng COVID-19, hindi ko po naranasan yung graduation rite sa UP dahil sa COVID. Maraming events no nakagaya ng OJT namin, hindi rin kami napagbigyan sa abroad. Doon lang ako nakapag-OJT sa Cabanatuan. At yung year din na yon, yung lowest part ng aming family, yung pagkawala ng aking kapatid, si late Mark Dennis Diaz. Then, after nun, nag-decide ako mag-apply sa campus, sa FSRR. Paano namatay yun? Sino yan? Si Sergeant Mark Dennis Diaz. Sundalo niya. Yes po. Assigned sa 9th Company. 3rd Battalion. So, graduate ka na mga. Kaka-graduate ko lang po nun. Graduate ako ng March 21. Binawian siya ng buhay ng August 30. While in the service. Yes po. So, after nun, paano mo dinisyonan na magsundalo ka thinking na yung kapatid mo, kuya mo, namatay din sa profesyon na yun? Isang malaking question at isang malaking pagsubok or panghihikayat sa akin na kailangan ko bang gawin ito? Makakaya ko bang labanan yung takot na baka mangyari din sa akin yung nangyari sa kapatid ko? Malaking pagsubok na mapapanindigan ko ba ang pagsusundalo? Hindi ko ba maiisip na gantihan yung nakagawa nun sa kapatid ko dahil alam ko na mali at hindi pwedeng gawin or isipin iyon. At sa ngayon is nakuha ko naman ang sagot. Paano mo yung pinaalam sa father? Paano mo sinabi sa sarili mo na magsundalo ako? Nagpaalam ka ba sa kanila? Paano mo sinabi? Lumapit ako una sa father ko dahil kapag inuna ko sa mother ko, alam kong panghihinaan din siya ng loob. Sa father ko dahil alam ko na maiintindihan niya yung nais ko, yung nais ng puso ko. Nagpaalam ako sa kanya at sinuportahan niya ako. Ganon din ang aking magulang at aking pamilya. Kahit alam mo na yung kapatid mo namatay sa sundalo. Yes po. Ay, gaano kahirap nung mamatay ang kapatid mo? Alam mo batang-bata pa tapos. Mag-perform siya ng Para sa akin, bilang isang kapatid na sobrang lapit sa kuya, sobrang hirap tanggapin yung ganong bagay.
bakit kailangan sa kanya pa mangyari na sobrang ang bait ng kapatid. Excuse. Ano ba yung kapatid mo sa'yo? Ano ba yan? Tumayo siya. Excuse lang po. Okay lang. So, okay siya. Ganun kayo ba? Lapitan kayo ba? Sobra kasi. Tumayo siyang ama sa amin ng panahon na, yes po, breadwinner. Tumayo siyang ama sa amin ng panahon na, yung father namin is nasa Malay. Sundalo, hindi talaga tayo yung father mo nung namatay sa'yo. Hindi pa po. 20, active ba si kuya nung namatay, yung father ko retired na year 2010, then yung kapatid ko po, 2020 siya nawala. So, nung nag-graduate, kanino mo talaga sinabi sa sarili ko? Kanino mo talaga, baga pinag-iayabang mo kasundanan? Sa father mo ba? Sino yung unang? Yung kapatid ko. Dahil masabi ko po yun dahil sa training, nung panahon na nahihirapan ako, may time na nakahiga kami sa ground sa lupa na yung time na yun, pinagulong kami sa yung burak, tinatawag nilang burak, kanya na sobrang baho, may mga uod. Tapos nung gabi nun, nakahiga kami sa ground din. Tingin ka ako sa buwan, sabi ko. Para sa'yo to, kuya. Yes po. So, hindi ka naman siguro nag-work sa adjustment okay. Gaano kahirap yung adjustment from civilian military kahit na expose ka o anak ka ng isang sundalo para sa'yo? Para sa akin, laking sundalo, laking kampo, laking anak ng sundalo. Although, andun sa akin yung idea na ano yung sa training, pero once kasi na nasa training ka na, ibang-iba na yung pakiramdam. Ibang-iba na kapag ikaw na yung nahihirapan, ikaw na yung nakakaranas ng mismong activity na kaya mong lampasan. At sobrang proud ako sa sarili ko dahil na-survive ko yun sa kabila ng lahat ng naging sabihin natin na kakulangan ko or paghahanda, pero na-survive ko yun at proud ako para sa sarili ko. Dahil na-survive ko yung training na yun na hindi ko akalain na magagawa ko pala. Paano ka na-survive? Sino yung nag-motivate sa Yung pamilya ko. Dahil yes po. Gusto kong ipakita sa kanila na ito na ako ngayon. Ito yung anak nyo. Ito yung bunso nyong anak na kayang-kaya gawin yung pangarap niya. Kayang tuparin yung pangarap niya. So, handa ka rin sa television kahit malayo ka pa sa kanila. Kasi alam mo naman, malayo ka sa pamilya mo. Mas pinili mo pa rin mo sila. Yes po. Mas pinili ko, mas lumakas yung loob ko dahil alam ko na nakasuporta sila palagi sa akin. Lagi silang nasa likod ko na handang gabayan ako at handang suportahan lahat ng gusto ko para sa sarili ko, sa pangarap ko para sa sarili ko, sa kanila na pamilya ko at pangarap ko para sa bayan na maglingkod sa bayan. Gano'ng kahirap yung okay. Ano yung sobrang nalibag? Yung mag-serious? Sa training, example yung mga exercises, rigid exercise. Although, naisip ko na mahirap ang mga exercise na ito. Pero nung panahon na iyon, minsan isipin ko gusto kong sumuko, gusto kong mag-abol, pero hindi. Kailangan kong panindigan yung decision ko. Mga exercise gaya ng activities. Activities gaya ng mga rope course. Dahil minsan magkapasa ka na sa katawan, pero kailangan mo pa rin tapusin.
Yun. Yung sobrang nagustuhan mo sa training. Nagustuhan ko sa training yung nga pag matutong maghawak ng baril, yung mga team runs. Sa team runs kasi doon masusubok at masusukat yung samahan nyo bilang team. Walang iwanan, kahit anong mangyari, magkaroon man ng konting alitan. Pero mas gugustuhin nyo pa rin matapos at mas gugustuhin nyo pa rin maayos yung team nyo dahil alam nyo na kayo pa rin ang magkakasama hanggang dulo. Sa class ninyo, ilan kayong babae? Sa CS, sir. Sa CS, 73. 70. Yes po, Master. So may lalaki din. May lalaki din. So parang marami kayo. Marami, Hindi Master. ganun kahirap bilang isang babae na masila. Sabihin mo, hindi ba ganun? Mahirap, Master. Sobrang hirap pa din. Lalo na kung babae. Yes, Master. Ano yung pinagdaanan mo nung nag-stroke kayo? Parang may stroke ba kayo? Meron, Master. So, yung matutulong ba kayo dun sa... Ano ba yung stroke? Stroke, yung Scout Ranger Orientation Course, class 07-22, sir. Doon ako, sir, na yung sa reception, napilay na ako nun. Dahil sa... Parang sa training mo. Yes, sir. Napilay na ako sobrang, dahil din siguro sa dugo ko nun or yung pasa sa binti ko. All throughout ng training ko ng stroke, ako yung, hindi naman sa ano, pero nakikipagsabayan na lang din ako. Andun yung mga classmates ko na tumutulong sa akin magbuhat ng rucksack. Nakaalalay sila dahil ako palagi yung naiiwan sa runs. Ganun ba? Yes po. So, may pilay ka. May pilay po ako nung training ng stroke. Pero nung pagka-graduate, inalagaan na po siya ng hilot at pinatingin na rin namin sa ano. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, okay naman na po siya. Okay lang. Ano yung, sa tingin mo, opinion mo lang, ang kabataan ba kailangan magsilbi sa bayan? Yes po. Ang kabataan ay kailangan magsilbi sa bayan. Hindi lamang sa... Ang kabataan, ang kabataan kailangan magsilbi sa bayan. Masasabi natin to na yung simpleng pagiging mamamayan, yung magkaroon ng trabaho na hindi man na formal or na Or sa pag-isipuan, sa trabaho? trabaho. Ang kabataan kaya kailangan magsilbi sa bayan. Kung pipiliin mo, kung pipiliin natin ang highest point or highest form of public service is yung pagsusundalo. Dahil mas maipamamalas natin yung ating pagiging ating mapagmahal sa bayan din yung leadership, yung passion natin, yung dedication, yung determinasyon natin na makatulong sa kapwa natin na mamamayan sa ating bansa. Ano yung message mo sa kanila? Siyempre, sundalo ka na. Yes. So, nagsiservisyo ka na sa bayan. So, uniforme. Nakita mo lang kung ano yung pagiging sundalo. Sa mga gustong magsundalo ng mga kabataan, Pilipino, yung mga batang bigil na ano yung message mo sa kanila? Ang mensahe ko bilang isang sundalo na ngayon sa mga kabataan na nagnanais at nangangarap na maging sundalo. Minsan na rin ako naging kagaya ninyo at para sa akin isang malaking karangalan at pribilehiyo na makamit ang pangarap ko. Ang pangarap na makapagsundalo, maipamalas ang aking dedikasyon, ang aking leadership, ang aking kagustuhan na mapaglingkuran ang aking kapwa. Ngayon na kapwa ko kabataan, kapwa ko mamamayan, ang mga mahal nating mga senior citizens, na mapangalagaan natin ang kanilang mga karapatan, ating mga OFWs, matulungan natin sila, mabigyan sila ng sapat na kanilang mga pangangailangan. Anong kailangan paghandaan? I-prepare or condition kung sakaling decision
sa opinion ko po is yung pinakamahalaga yung dedikasyon mo at determinasyon na panindigan na matapos ang training na kailangan mong i-sustain maging physically. Kasi sobrang demanding ng pagiging sundalo. Mentally, second yung mentally na mapaghandaan mo kung halimbawa or hindi halimbawa, dapat tagang paghandaan ng bawat isang sundalo yung mapalayo ka sa pamilya mo dahil sobrang laking torture nito para sa'yo. And spiritually dahil kailangan ng meron kang malaking pananampalataya sa may kapal. Dahil siya yung laging nasa tabi mo sa lahat ng decisions mo, lahat ng gagawin natin para ma-survive yung training na ito. Masaya ka ba dahil sundalo? Sobrang saya ko at wala akong pinagsisisihan. Dahil alam ko na pangarap ko ito. Pangarap ko na natupad at nakamit ko. Lahat ng ginagawa kong ito ay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at para sa bayan. Yun lang po. Last question.